Marami ang nag-aabang kung ano nga ba ang next step ng ating kababayang si Kai Sotto. At ang main target sa ngayon ay ang paglalaro sa USNCAA. Pero hey, ano nga ba ang kanyang dapat daanan dahil hindi lahat ay nagiging eligible sa liga. Inilabas ni Sir Homer Sison ang dapat daanan nitong ating kababayan para makapaglaro sa USNCAA. Mayroon daw tinatawag na NCAA Student Athlete Reinstatement. From the word reinstate, ibig sabihin ay i-restore ang dating status ng isang player or any sports sa NCAA na nawala or naging ineligible. Technically, ang mga player na katulad ni Kai Sotto ay na-violate ang NCAA rules. Ito yung lumang batas. Kapag naglaro ka na ng professional, ay mawawala ang iyong NCAA eligibility. Sa madaling salita ay wala na ang iyong amateur status. And sa ngayon na gustong bigyan ng pagkakataon ng NCAA ang mga players na nawala ng eligibility ay syempre hindi nila yan basta-basta ibinibigay dahil may prosesong dadaanan. Kagaya ng NCAA Student Athlete Reinstatement, kailangan mag-submit ang kampo ni Kai ng request at i-review ito ng pamunuan ng NCAA. And so every athlete iba-iba ng cases. And for Kai Sotto, sisilipin nila ang professional experience nito. Ito ay nagsimula sa G-League Ignite or sa taong 2020. Pero since hindi naman siya nakapaglaro sa Ignite or sa mismong tournament ay maring hindi ito valid. Kaya maring 2021 na ang simula ng kanyang professional career base sa Wikipedia. So more or less 5 taon sa dalawang malalaking liga. Kaya kung titignan ng bigat ng kanyang pagiging professional ay hindi 100% si Kai na makakapasok sa NCAA. Hindi naman yung KJ statement. Hopefully ang kampo ni Kai Yu and malamang na rin under review na itong ating kababayan ng pamunuan ng NCAA. Kaya fingers crossed and sana sa mga darating na araw ay mag-announce na makapaglaro na si Kai sa NCAA. For reference lang, isa sa magandang halimbawa ng isang player na under review sa NCAA ay ang teammate to be ni Andy Gimao na si Rocco Frasin. Noong April pa ito pumirma sa Penn State, pero hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin ang kanilang coach kung eligible ba ito na makapaglaro sa kanilang koponan. Si Rocco ay kasabayan ni Kai. Actually, mas bata ito ng ilang buwan kay Kai Yu. Pero mas malupit ang professional history nito dahil European, 2018 pa lang ay naglaro na ito ng professional. Kaya nilibit up na lang ng Penn State ang decision sa NCAA. Kaya sa ngayon ay wala ito sa roster list. Kaya between Kai Sotto and Rocco Frasin, mas may pag-asang makapaglaro sa NCAA itong ating kababayan. Kailangan niya lang i-comply ang mga requirements. And syempre dapat meron siyang team na papasukan. Yun ang katanungan na dapat nating malaman. Kaya for now sana nga ay matuloy itong si Kai na dapat noon pa ay naglaro na sa NCAA. Pero sabi nga, better late than never.